What's up, bros? What's up, broskies? Sa Canada na ako. So tiring. Bye. Hello guys! For today's vlog, pag-usapan natin ang naging unang trabaho ko dito sa Canada. Paano nga ba ako na-hire agad? Ang interview with the manager, mga requirements na hiningi sa akin, ang posisyon na inoffer sa akin, ang aking sahod, at bakit ako na-resign agad. Ang unang naging work ko dito sa Canada bilang open work permit holder ay sa Tim Hortons po. Paano nga ba ako napasok dito? So, story time, nung ika-4th day namin dito sa Canada, nag-alok yung pinsan ni husband, si Evelyn. Thank you, Len! Kung gusto ko daw ba mag-Teams kasi may friends siya sa Teams na pwedeng mag-refer sa akin. So, syempre, ginrab natin yung opportunity na iyon. Hindi ko pa nami-meet that time si Sis Annalyn na siyang nag-refer naman sa akin sa Teams. Nagpadala siya ng application form sa place na tinitirhan namin. Tapos, fill out ko lang iyon. Then, kinabukasan, pinapunta na ako sa Teams para isubmit yung form and interview na din. Bali, ito na yung naging CV or resume natin. Walking distance lang naman ang Teams mula sa place namin, mga 6 to 8 minute walk din. Nung interview time na, ang manager is Pinay din pala. So, tinanong lang niya ako kung matagal na kami sa Canada. Sabi ko nung time na yon pang 4th day pa lang namin. May jet lag pa talaga kami nung time na yan. Tapos nag-alok siya ng mga gamit, mga winter jacket, ganyan. Madami daw siya noon. So, magsabi lang daw ako. So, ayun, hindi siya kagaya ng iniisip ko na interview, kagaya ng mga naging experience ko sa Pinas. Hindi ko din lang alam sa experience ng iba. Pero yung sa akin, yung na-experience ko is ganito nga. Actually, ready tayo sa mga interview questions sa pag-a-apply ng work dito sa Canada. Kasi sa Pinas pa lang, pinaghandaan na din natin ito para ready tayo, di ba? But it turned out na di siya ganon. Parang casual talk lang siya. So, tinanong lang ako ni manager about dun sa aking career sa Pinas na pag-uusapan natin sa part 2 ng video na ito. Then, sinabi na niya ang posisyon na vacant nung time na yan. So, binigyan lang niya ako ng idea kung ano yung mga duties and responsibilities ng isang baker. At tinanong niya ako kung kaya ko ba yung posisyon na yon. So, sinabi ko na kaya ko at ayun nga, hinire niya na ako kaagad. So, ayun po, isa po tayong baker sa Tim Hortons. So, tayo po ay na-hire through referrals. Ito yung naging way para ma-hire ako sa Teams. So, salamat kay Sis Annalyn kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako magkakaroon ng work kaagad dito sa Canada. So, di kami talaga magkakilala pero yun, ni-refer pa din niya ako at sobrang grateful tayo dyan. So, salamat ulit. So, pinabalik ako kinabukasan para mag-contract signing na nga at may mga hinihinging required documents. So, ano-ano yung mga documents na yon? Social insurance number, Medicare or health card, void check, proof of address, at work permit. Ito ang mga hiningi sa akin. Ang SIN or social insurance number ay meron na kami nung araw na dumating kami dito sa NB. Sinamahan kasi kami noon ng pinsan ni husband sa Service Canada na malapit din lang sa aming place. So, mabilis lang kaming nakakuha noon, mga 20 to 30 minutes ay nabigyan na kami kaagad ng SIN.
Ang Medicare ay naasikaso na din namin nung araw na yan, pero receipt pa lang ang naibigay sa amin. Magagamit na po natin ang Medicare kahit resibo pa lamang ang hawak natin. In case po o wag naman sana, may di magandang pangyayari na kakailanganan natin na magpunta sa hospital, ipakita lang po natin ang resibo at okay na po yon. Wala na po tayong kailangang bayaran sa hospital. Ang Medicare card namin noon ay dumating via mail after 9 weeks pa. So, photocopy lang ng receipt ang pinakita ko sa Teams. Nung araw na yan, nagpaset na din ng appointment sa bank ang cousin ni husband para kami nga ay makapag-open ng account. Kasi dyan po dadaan ang ating mga salary. Dito sa place namin, walang walk-in. So, kailangan mo munang magpaset ng appointment bago ka makapag-open ng account o makapunta sa bangko. After 1 week pa, bago kami nakapag-open ng bank account, humingi na din kami ng void check nung panahon na yon kasi hihingin yan sa ng inyong employer. Ganito po ang void check, depende sa inyong bank dito sa Canada. Ang void check ay maaari nyo din pong i-download gamit ang apps ng inyong bank at i-email nyo na lamang po sa inyong employer kung ito ay hinihingi naman na sa inyo. Next po is proof of address. Ang proof of address ay sa company ni husband manggagaling. Siya talaga ang i-issuehan nito bilang siyang aming principal applicant. So nakahiram lang tayo nung time na yan kasi it makes sense naman at mag-asawa naman kami. Nasa iisang bahay. So, maisingit ko lang itong document na ito ay napaka-importante kasi hiningi ito sa amin nung kami ay kumuha ng SIN, nung kami ay kumuha ng Medicare, nung kami ay nagkaroon ng bank appointment, at nung kami ay nag-apply ng aming mga driver's license. At sa case ng isang OWP, hiningi din po ito sa akin. And lastly, ang aking work permit. Pina-photocopy lamang namin ito at yun na po ang ibinigay namin. Kinabukasan noon, sinabit ko na ang mga documents na available na nga sa akin. Then, diniscuss na sa akin ni manager ang policy ng company, yung mga rights ko bilang isang empleyado, etc. at ang aking salary. Then, nag-sign na ako ng contract as a full-time baker. Diniscuss din niya ang kailangang shoes. Dapat po ay non-slip at ito po yung shoes na nabili namin sa Walmart. Ito po ay 40 CAD. And then black pants and black shirt muna habang wala pa akong uniform. Itong black pants and shirt, inanticipate na namin ang mga ito nung kami po ay nagpe-prepare ng aming mga dadalhin dito sa Canada. Kaya somehow, kami po ay nakatipid din. So, welcome aboard na tayo kay Tim Hortons, my first ever job dito sa Canada. Bago pala ako nabigyan ng schedule noon, kailangan ko munang tapusin ang mga training videos ng Teams. Malaki kasi ang maitutulong nito para ma-familiarize ako sa mga product ng Teams, company policy at iba pa. Then after nito, nabigyan na po tayo ng schedule. So, magkano nga ba ang sahod ng isang baker sa Tim Hortons dito sa aming province? Ito po yung aking payslip, pay stub. So, nag-start po ako nun sa Teams ng November 30 na. Kasi nagko-conflict sa schedule namin ni husband eh. Nauna kasi siyang nagkaroon ng schedule sa work niya. Bali graveyard ang binigay sa kanyang schedule, 9 p.m. till 7 in the morning. So, dapat ang schedule ko na ang mag-a-adjust doon. Kaya lang, ang kailangan pala na schedule for baker is 4 a.m. till 1 p.m. Late na din kasi siya nasabi sa akin eh. So, kung 4 a.m. till 1 p.m. ang magiging schedule ko, kailangan kong umalis sa bahay ng 3:45 a.m. kamo na. So, may iwan ang bata ng tulog at mag-isa. Darating kasi si daddy niya ng 7 pa in the morning, tapos 8 a.m. naman ang darating ang bus. So, hindi kasi namin siya pwedeng iwan ng mag-isa kasi 11-year-old pa lang po si Kian. Kami po ay may malalabag na batas kung gagawin po namin ito.
Kaya nitong panahon na ako nabigyan ng schedule. Anyway, makikita nyo sa pay stub ang hours of work ko for 2 weeks. Bi-weekly kasi ang payday dito at per hour ang rate. So, usapang rate, ako po ay nasa minimum wage lang na 14.75 per hour nung panahon na yan. I believe tumaas na ang minimum wage ng mga nakaraang buwan. So, bumabawi naman tayo sa tip. Paminsan may naiuwi tayong 10 CAD or sa experience ko, pinakamalaki na yung 18 CAD na tip. Depende po sa working hours mo sa araw na yon. So, iba-iba kasi ang schedule ko. Paminsan may 8 hours, kadalasan may 5 hour shift tayo. So, malaki din kapag inipon ang mga everyday tips. 5 days ang pasok ko and 2 days ang off. So, iyon. Hanggang ngayon, napapakinabangan namin yung mga coins na ito kapag kami ay naglo-laundry. Since kasi coin-based ang aming paglo-laundry dito. Overall, naging maganda naman ang aking Tim Hortons job experience. Madami din akong mga ka-work na Pinoy, Indiano, Nigerian. Mababait naman po silang lahat. At ang kagandahan dito sa Canada, hindi nila tinitingnan ang age mo. May mga ka-work ako na seniors na din. Mga student, mga teenager, at mga kagaya ko na mami na. Pati ang previous work experience mo, hindi nila tinitignan yan. For as long as willing ka naman to be trained, lalo na po sa mga ganitong field. Challenging lang talaga ang walkathon sa part namin kasi 7-minute walk is okay din naman. Exercise din naman ito. Ang challenging part lang doon is kapag may snowstorm na. Though na-share ko na itong clip na ito, pero natatawa lang talaga ako pag nababalikan ko siya. Natatakot kasi ako niyan kasi first snowstorm experience ko yan. Though hindi naman ganun ka-extreme, sabi nila. Pasimula din kasi yan, siguro mga around 2 p.m. yan. And then, malakas lang kasi yung hangin. Tapos, habang may snow, may ulan din. Tapos, pasalubong sa'yo yung snow na parang needle na tumutusok-tusok sa skin mo. So, medyo masakit. Tapos, ang lakas ng hangin talaga. Tapos, alam mo yon, mag-isa mo lang naglalakad. So, parang ayun. Tapos dahil nga natabunan na ng snow yung daan, kailangan nating magdahan-dahan. So, kinakapa-kapa ko pa yung daan ng time na yan. Parang, ba't ganun? Andito lang yung kahapon yung daan, nasan na? Parang ganun siya. So, well, isa ito sa mga realidad dito sa Canada na niyakap ko na noon pa man bago pa kami makarating dito. So, ganun lang naman siguro ang buhay. Kaya nung na-experience ko na, bagamat may takot ako noon, mas natatawa pa din ako dahil nga iba pala yung pakiramdam kapag na-experience mo na siya. So, well, grateful pa din po tayo doon. Tapos, nag-zero visibility pa nung time na yan. Nasabayan pa ng malabo kong mata. So, talagang struggle. Pero, well, ganun talaga. So, bakit nga ba ako nag-resign sa Teams? So, mahirap na wala tayong work dito sa Canada, lalo na sa situation namin na nag-uumpisa pa lamang. Kaya lang, kinakailangan ko nang mag-resign din talaga nung panahon na yon. So, health issues ang dahilan kung bakit ako umalis sa Teams ng maaga. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano po iyon. So, nahihiyaman po ko sa mga nag-refer sa akin at sa manager na nag-hire sa akin. Pero alam ko po na naiintindihan nila kung bakit po ako nagdesisyon na mag-resign na nga. Itong aking nilalakaran ay medyo nakakatakot din paggabi. Wala kasi siyang mga bahay-bahay sa area na ito eh. So, kaya kahit pagod ako noon, napapamadali ako maglakad. Tapos ako lang ang naglalakad dyan. Napakabihira talaga na may makasabayan kang naglalakad din sa road na ito. May mga area kasi na medyo kulang ng liwanag at yun lang naman yun. Safe naman po dito sa aming area. After Tim Hortons, ano nga ba ang sumunod na trabaho ko dito sa Canada? Alay na ba ito sa career ko sa Pinas? Abangan po natin ang part 2 ng vlog na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Please subscribe to our channel, pakilike na din po and share. Sa mga nangangarap makarating dito sa Canada, magpatuloy lang po tayo sa pangarap natin at huwag po natin itong susukuan. Sa mga may ongoing application, dasal po namin na ma-approve na din po kayo kasama ng inyong mga pamilya. Pray lang tayo lagi and choose to be kind. Bye-bye!
2,000 years later. Bye, James. Let's go. May kapit pa. Kakapit pa.